Hello po sa ating lahat. Nandito na naman tayo para magbigay ng ating perspective sa mga nangyari sa ngayon sa ating bansa. Lalong-lalo na sa larangan ng politics. Mag-real talk lang nga tayo dito sa mga Team Duterte. Ito yung mga tao na bahagi ng administration ni Duterte na napakalaki ang kanilang role sa administration na yan, Okay. Sa palagay ko, siyempre, nangunguna dyan si Pastor Kibuloy. Dahil siya yung spiritual leader ni President Duterte. Ngunit nasaan na siya ngayon? So, siya ay nasa piitan dahil marami siyang kaso. At saka yung kaso niya ay hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa United States at saka iba pang mga bansa. So, kanya, halimbawa sabi nila na political persecution, hindi. Dahil hindi lang sa Pilipinas yung kanyang ginawang anomalya. Okay, so yan. Para sa akin, napakahalaga yung role ng isang spiritual advisor. Kasi siyempre, dapat sa lahat ng mga bagay, involve yung Panginoon. Okay? Yan. Dahil, wika nga, lahat ng mga bagay ay dapat may approval yan ng Panginoon. Ngunit itong si Kwan, it appears na hindi pala ang Panginoon ang kanyang pinagsisilbihan, kundi somebody else. In fact, parang Kwan he consider himself na Panginoon mismo. Ano yung sinabi niya? Siya ang may-ari ng lahat-lahat. Siya ang may-ari ng universe. Okay, kaya yon. Ngayon, saan siya? Nasa kulungan. Okay. Sino pa? Si Bato. Sabi niya, siya daw ay matapang na tao. Hindi siya uurong kahit kanino. Ayan, sabi niya sa ICC, make my day. Ngayon, nung may rumor na mayroon daw siyang warrant of arrest, so hindi na makita. Ni kanyang anino ay hindi na makita. So, saan yung tapang Bato? Okay. So, yan ang isa pang miyembro ng Team Duterte. Then, sino pa? Ay marami. Si Bungo. Then mayroon din nakikitang mga maraming anomalya yan, Itong si Bungo, tahimik na tahimik, ngunit grabe pala yung involvement. Saka marami pa Padilla, yung mga si Cardero, ano ang tawag kay Juan, yung mga Villar, Estrada, Escudero, talagang kan pala ito, membro ng team Duterte. Ngunit, saan sila ngayon? May kaso. At saka bilang Pilipino, huwag nating tanggapin yung rason nila na political persecution ito. Hindi. Sila ay makasuhan o whatever na gagawin ng gobyerno dahil may mga evidences that hindi they are involved sa mga ganitong katiwalian. Okay. Wala na yung rason na ito dahil kinakang kami. Hindi na yan dapat i-accept. Dapat we have to listen to our
sentido común o tawag diyan, common sense. Okay. Yang si sino pa? Ay, itong Vice President. Okay. Ah, ito hindi tayo magaling. Ta- Ordinaryo lang ang ating IQ. Ordinary lang ang ating IQ. Okay. Ngunit, ito kung ako si Vice President, wag ka nang mag-aspire to be the President. Kasi grabe talaga yung kwan nito, yung label ng kanyang, birilo talaga yung label ng utak nito. Okay, yun ang aking paniniwala. Imagine, hindi ka yung sinasabi mo, puro illogical, puro walang wisdom. Something na dapat, kung magsalita ang isang ganyan, Vice President, President, it is something na may matutuhan naman ng ang mga Pilipino. Na maging proud sila na very wise yung kanilang pinuno. Ngunit sa kaso ni Vice President, no way, no way. Grabe, hindi ako magaling pero sa palagay ko mas bobo ang ito, personal opinion ko lang, lawyer ka, yung mga sinasabi mo, halimbawa ni Pandesal, mali yan. Dapat yung sabihin mo sana about Pandesal, yung something na halimbawa makakatulong sa mga tao, etc., etc., magandang alternative para ma-maintain yung good health ng mga Pilipino, etc., etc. Hindi puro daing. So, grabe. Grabe ang kabubuhan. Just to speak the truth, So, dapat yung naman natin, bilang mga Pilipino, kung pipili tayo ng to be the president, it must be somebody na proud naman tayo, na medyo magaling din para hindi tayo makantyawan sa international community of nation. Hindi ako for the Marcoses. Ang sinasabi ko, anybody na Pilipino na makapagbigay ng something sa mga Pilipino na to be proud of as a Filipino. So, yan lang. Muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating platform.